dumating sa point ng life na parang pagod na kayo on your job? Dumating. No, every year dumarating yan. Pero I make it a point, we make it a point actually ng family ko. Nakita mo naman yung wife ko kasama ko kanina. We make it a point to take a break every so often. Hindi lang isang beses in a year, minsan twice, thrice. Kasi kailangan natin talaga ng pahinga. Kailangan natin mag-recharge. Nawalan po ba kayo ng motivation at some point sa career nyo? And what like reminded you na parang kailangan ko tayo pagpapit? Yes, nawalan na ako ng gana at one point. Ito yung time na tumigil yung Pepito Manaloto. Nung book 1. Kasi parang napaka-repetitive na ng proseso. And parang hindi kami nag-grow as a unit. I mean, story-wise at saka characters-wise, okay, sige. Audience, walang problema. Ratings, walang problema. Pero as a creative group, pagka pala wala kang pahinga, no, masisira ulo niya. So, yan, totoo pala yung mga mental health issues na kailangan natin ipahinga talaga. And para maka-recuperate. So, we made it a point na gano'n na kami. Every year meron kaming break. Hindi lang good for the cast, good for the creative team. Looking back sa ilang years mo sa Dala-dalawa cellphone mo, ha? Meron pa bang hindi nagagawa or gustong gawin? Yeah, marami pa. Oh. Actually, we were talking about it kanina. I want to do more movies at saka pag nakakapanood ako ng mga limited series sa mga streaming platforms, gusto kong gumawa ng gano'n. So, siguro simulan uli natin next year. Too late na for this year. Pero sisimulan ko nang gumawa ng materials para masimula na yung project next year. And hopefully, lumabas na siya next. Nabanggit niyo po kanina yung nag-break yung Pepito, pero grabe pa rin yung clamor nun, di ba? Oo. Kahit dun sa first book pa lang, may clamor talaga to be back. Yes. And then, ganun din yung nangyari dito sa next nyo. Nung nag-break din for pandemic, nagtuloy ang kwento. What's that? Ano yung... Tunay na kwento, tuloy ang kwento. Unang kwento yung kinasef. Yeah, unang kwento. Ano po masasabi nyo na ganun pa rin yung clamor dahil talagang well-loved ang Pepito Manaloto? Oh, actually, it's what keeps us going talaga. Ako personally, yun yung parang baterya ko eh. Parang meron kang power bank na nakasupport through the audience. Kasi nung una kaming nag-stop yung Pepito, akala ko tapos na eh. Akala ko tapos na talaga. And I found out na ganun, through social media at saka yung mga letters pa, may letters pa nun na pinapadala dito sa network na talagang gusto nilang ibalik yung show. So, ako skeptic pa, no? Parang hindi pa ako naniniwala. Totoo ba? Sige nga, patunayan nyo nga na gusto talaga. Eh, may proof naman sila. So, we had to do it again. And natuwa ako kasi yung buong cast, gusto talaga nilang gawin. Parang mahal na mahal nila yung show. Kaya I've grown to love the cast. And we love the show as well. And we love our audience. Kaya talagang hindi pwedeng hindi namin gawin. And also, syempre ang Bubblegang din, parehong long running rin siya. Oo. Itong Bubblegang naman, ano siya, parang institution na kasi. Tsaka, na-challenge kami dito kung paano mo i-improve pa yung show na that's been running for 30 years. Ano pa yung pwedeng gawin? Ano pa yung hindi nagagawa ng show? And luckily, nung nagkaroon ng social media, nagkaroon ng internet, parang nagkaroon ng other areas to explore, and that's what we're doing right now. We're trying to understand what social media is and how to incorporate our comedy alongside with it. When it comes to comedy, kasi marami pa rin nagre-resurface ng mga old videos nyo from Bubblegang. Pati nga ako natatawa. Kahit bloopers lang. Pero pag nilagay natin siya sa ngayon, parang hindi siya pwede. Inappropriate? Oo, parang may mga ganong part na paano yung adjustments sa part nyo bilang creative ng Bubblegang to make sure na hindi makakapag-pick ng audience? I believe it's self-censorship kasi matagal na namin ginagawa yan. May pinag-uusapan kami kanina yung
yung knowing the fine line between pwede at hindi pwede and barely touching it. Pero hindi mo i-cross. Yun yung challenge for us. Kasi kami mga gago rin kami dito. Yung mga writers namin, gago syempre. Ang gusto mo maging extreme eh. Kasi hindi ka pag-uusapan kung hindi ganun ka siraulo yung content mo. Minsan, maraming ang mga content creators dyan na bastos, nagmumura, pero ang dami nagpa-follow, nagbo-boom siya sa nagba-viral siya. Pero kami, hindi naman namin pwedeng gawin yun dahil sa mainstream kami. So we have to find that fine line and just barely touch it but never cross it. So, itong self-censorship na ginagawa namin, matagal na. And I would say na through the years, mas natutunan pa namin dahil nga, well, minsan dahil sa pleasant na mga pangyayari, minsan unpleasant. Like, nababash kami at nadedemanda kami. Papatawag na international. Kaya nga diba? Ayaw naman namin na gano'n ang mangyari. As much as it will create controversy, it will create buzz, kung in a negative way naman, parang hindi naman magaling. Tsaka yun ang hirap nga ngayon. Parang, yun, binanggit ko kanina. Kailangan patigilin mo, patahimikin mo yung yung talino mo para hindi ma-offend yung mga hindi matalino. Last for me on that topic. Kasi yung shift from Friday to Sunday, nagkaroon ba ng adjustment? Kasi dati late night, parang mas pwede mag-push ng mga ganitong topic. Pero ngayon na mas maaga siya, parang dapat hindi pwede. I don't think it mattered at all kasi kahit naman late night ka na dahil nga sa pagbabago ng landscape ng mga tao, ng audience natin, marami ka pa rin hindi pwedeng gawin. Diba? Kagaya na sinabi mo, yung mga luma naming content noon, hindi na pwedeng gawin ngayon. Although syempre, may time frame naman yun, kaya minsan mapapalusot muna. Hindi pa ganun ka-sensitive ang mga tao. Pero I don't think nagkaroon ng ganung kalaking epekto yung paglipat ng time slot. Kasi ano na ngayon on demand na ngayon Pwede mo nang panoorin anytime yung content na gusto mong panoorin. So, it doesn't matter kung pang late night ka o pang hapon. Pwede mong panoorin siya late night din. Saka anong oras at kahit saan. In 30 years po in showbiz, sabi mo sa GMA po, sabi niyo nga po what keeps you going, yung Pepito and Bubblegum. Yeah, so far. Yes. May dream guest pa po ba kayo na hindi niyo pa nag-guest sa Bubblegum o sa Pepito? Siyempre yung mga nasa ABS-CBN dati na hindi pwedeng lumabas sa GMA. Yun. Pero ngayon nga na medyo na-break na natin yung wall, parang pwede na. And you'll be surprised dahil itong anniversary namin is a good start para sa mga bagay na gano'n. So kaya abangan nyo, panoorin nyo. May makikita po ba tayong It's Showtime host or taga-ABS? Definitely. Oh. Hindi ko na sasabihin kasi pero definitely. I've heard din po ay nag-watch interview ni Ogiel Casid po na may concept daw siya na Yaya and Angelina movie na parang gusto rin po niya sequel? Yes, sequel po. Pero in a dramatic way daw po. Kung ano po nangyari kay Angelina and Yaya. So, any chance po na in-talks po? And, anything is possible. Kapitbahay ko yun Every time na may idea siya, nasabi niya nga sa akin yun. And we're in talks for anything na possible when it comes to collaboration. Basta ang problema lang namin madalas yung time Kasi minsan mag-golf nga, hindi namin magawa pareho dahil pareho kaming busy. Yayayain niya ako, may gagawin ako. Yayayain ko siya, meron din siyang showtime. So parang, it's just a matter of time. Hopefully mo tuloy po kasi ang dami ko itong nag-aabang. Lalo na pa yung tandem is very talaga iconic na. Oo nga, tsaka well-loved yung dalawang character. Yes. And my last question po, since naging trending po yung salamin-salamin ng Bini, any chance naman po na SB19 parody song naman ang gawin niyo? We've been looking forward to having an SB19 parody noon pa. Actually, Gento pa Yeah. Just so happened na hindi nag-push through yung talks. Pero siguro ngayon baka maging mas maluwag na. And we'll see. Palagi naman kaming open for ganyan. Siguro, especially kung SB19 ang request, I would think na hindi namin tatanggihan talaga yan. Pero we're coming up with other parodies. Naka-line up pa rin sila sa amin.
hopefully mag-guest rin sila sa Bubblegum. Sana nga, oo. Nakakatawa din sila. Kasi yung Bini, pangarap namin ma-guest sana. Kaya lang hindi nangyari. So, next time. Cross our fingers. Ka-appear lang nila sa All Out Sunday. So, talagang mas possible na siya. Okay. Thank you po. Thank you po. Salamat din. Salamat.